Hi mga boss, magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong gawa na naman dito sa shop. Ito nga pala ay XRM 125 na FI, all stock talaga from the factory. So ayan o, stock turtle body. Ito yung gagamitin natin na piston which is 57mm. So yung brand niya is Aiki. So made in Thailand ata ito mga boss. So ito nga pala yung kanyang piston at saka yung chamber. Sobrang dumi na talaga. So nakikita nyo mga boss na may mga kalawang indication yan na good tuning. So ayan, stock port pa lang yan, both intake and exhaust. So mamaya ipoport natin yan. So dito makikita nyo rin na yung makina niya is sobrang itim ng ilalim. So that is also an indication na matagal mag change oil si busing. Tanggalin lang natin mga boss yung sensor sa exhaust na side para hindi natin matamaan kapag nagpo-port na tayo. So lahat ng mga internal parts ng head is need talaga tanggalin para sa pagpo-port natin. Dito mga boss is sinukat ko yung mga barbula ng XRM FI at kinumpara ko siya sa XRM Carb. So mas malaki ng 1mm yung intake na barbula ng FI. So ibig sabihin yung FI is 2125 at saka yung Carb naman na XRM is 2124. So ayan, linisin natin ng mabuti bago natin i-port. Dito mga boss, sinimulan ko ng i-port yung intake side at 85% lang yung ginamit natin dito, both intake and exhaust. So rough port, both intake and exhaust rin kasi wala tayong pangpalis doon sa exhaust na side. Pero yung sa intake mga boss is rough port lang talaga dapat para good yung atomization ng fuel. So yung sa exhaust naman is kung may pangpalis kayo, mas maganda yun mga boss para maiwasan natin yung carbon deposit. So para sa good flow ng hangin papalabas. So dito gamit yung liha at saka yung minilat machine natin, nilinis natin yung marbula. So intake at saka yung exhaust. So ayan mga boss, makinis na yan. Yun oh, sobrang kinis na mga bossing. So ayan mga boss, stock ano lang tayo, valve pocket. Pwede na yon para sa 6mm na cam left. So ayan, tabasan natin yung mga retainer at saka yung valve lock para hindi bumunggo sa ating valve seal. So pwede na itong technique na ito para sa mga medyo mababa lang yung cam lift, like for example 6.0, pero kapag mas mataas pa doon, gaya ng mga 6.8, 7.0 pataas, is need nyo na talaga mag lubog ng mga valve guide para mas safety yung valve seal nyo, hindi matatamaan ng valve lock at saka retainer. So huwag kalimutan na regrind yung mga barbula para iwas singaw. So ganito nga pala tayo mag
check ng valve to piston clearance mga boss. So ayan, naka-overlap yung ating cam. Tapos lagay lang natin yung ating piston, tapos dapat walang tumukod or walang sayad, tapos dapat naka-flat talaga. So ayan, ibig sabihin nun is good. Dito hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko nilagay yung bore at saka yung piston. So dito naman is para lang ito sa mga baguhan mga boss Dito before nyo i-close or takpan yung sa head at saka yung sa timing gear, pagkatapos nyo nang i-timing is need nyo i-coatin yung sa may flywheel gamit yung 17mm na T-wrench or sakit para masigurado na walang sayad yung ating engine. So kapag ganun kasi mga boss, hindi nyo na-check tapos may sayad pala, patay tayo nyan, ma-backjob tayo at saka masisira yung ating mga pyesa. So before natin talaga paandarin, check muna natin